Okay, good evening po sa inyong lahat. Welcome again po sa second session ng ating Tagalog class. Okay, so yung ating guro po ngayong gabi ay may higit na 30 years experience sa tech world. Okay? Nagtrabaho po siya sa mga famous companies like EPLDT, it's a PLDT company, and IBM. And then, kung saan namuno po siya ng mga team sa iba't ibang bansa in Southeast Asia and maging sa Asia Pacific in the field of cloud, cybersecurity, and other IT solutions. So, pagkatapos po ng kanyang matangkumpay na career, binili niyang sundan ng isang bagong misyon. Okay? Ang maglingkod sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng pagtuturo, pagkatikisis at pagiging bahagi ng Eucharistic Ministry sa Christ the King Parish. So, sa ngayon po, nagtuturo din po siya sa college ng IT Ethics sa Don Bosco Technical College. So, kasama din po sa misyon niya ang ipagtagpo ang karunungan sa teknolohiya at pamumuno sa pananampalataya sa araw-araw na buhay. So, I give you Sir Ronald de Guzman. So, and then ang ikukwento niya sa inyo ngayon ay ang kasaysayan ng pagliligtas ng session 2, ang bagong tipan. Okay, take it away, Kuya Ronald. Hello, good evening. Malinaw ba po, ma'am? Hi, ma'am. Yes, po, Kuya Ronald. I can see your Sige. Good evening. Kaya na magandang gabi. So ito yung continuation nung I guess yung session ninyo with Ate Cheryl kagabi, no? And I suppose Ate Cheryl mentioned that this is actually a love story. So itutuloy natin yung love story na to, no? And hango ito sa Bagong Tipan o sa New Testament. But before that, no, samahan ninyo ako dito sa ating panalangin. Right? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, dumalapit po kami sa inyo na may bukas na puso at masigasig na isipan sa pagsisimula ng aming pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng aming kaligtasan. Maraming salamat po sa biyaya ng pananampalataya at sa inyong pagtawag sa amin, lalong palalimin ang aming kaalaman at pagmamahal sa inyo. Ipadala niyo po ang inyong banal na espiritu upang gabayan ang aming pag-aaral. Buksan mo ang aming puso sa inyong katotohanan, palakasin ang aming pananampalataya, at ihanda kami ng marapat upang tanggapin ang mga sakramento ng pagsisimula. Inang Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin mo kami. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Ayun. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Sige, start. Ayun. Sige. So itutuloy natin yung buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ng Diyos, no? Or salvation history part 2. Okay? Medyo na-surprise ako, no? Sinamahan tayo ng principal dito. Hindi ko inaasahan pa sama si Miss Principal, kaya medyo ako ninervyos, nakita ko si Ma'am. Pero okay lang, no? Samahan niyo ako ayon sa dasal natin kanina, hiniling natin na samahan tayo ng Holy Spirit, no? And yun din ang panalangin ko kanina bago ako nag-umpisa. Sana tama ang lumabas sa aking bibig habang ituturo ko sa inyo itong part 2 ng ating salvation history. Ayan. Sige, so bago tayo magsimula, ito, ginawa ko din to last year, no, sa aking mga naging estudyante dito sa Salvation History. Huminga muna tayo ng malalim, no? Hinga kayo ng malalim. Tapos pakinggan niyo yung hininga, yung breath niyo, tibok ng puso niyo, di ba? At syempre, dapat lang may maramdaman kayo, di ba? So, yan ang buhay, no? Yan ang pag-ibig ng Diyos, ika nga, no? Na laging naririto, no? Tapat, totoo, at personal. Ngayong gabi, no, papasok tayo doon sa salaysay ng kaligtasan sa Bagong Tipan. So, sabi nga ni Ma'am, ni Ate Cheryl, ni Principal natin, ang pananampalataya natin ay hindi lang aral, ito ay kwento ng pag-ibig.
So, baka ngayon, paano naging kwento ng pag-ibig yan? So, siguro, I suppose, no? Pag natapos na natin itong session 2, baka nung part 1, medyo na-realize na ninyo kung bakit siya naging love story. So, ito yung ating pagkaduktong at siyempre, dinadasal natin, pinapanalangin natin na lalo nating maintindihan at siyempre, ma-inspire no, sa ating matututunan ngayong gabi. Okay? So, ito isang kwento na kung saan hindi tayo hinintay ng Diyos maging perpekto. No? Dahil nga sa pagsuway nila Adan at Eva no noong panahon nila no nawala sa atin yung tinatawag na buhay na wala hanggan no kaya ang Diyos sa kanyang pag-ibig para sa atin no ginawa niyang sa katawang tao siya no sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at dahil doon no binigyan tayo ng pagkakataon no para no magkaroon tayo ng paraan para man balik loob sa kanya no dahil nga siguro nakikinikinita na ng Diyos na ito ay magiging sagabal no at kung tutuusin nga condemned na tayo no wala tayong pag-asa mapunta sa langit pero dahil dito no sa ginawa niya para sa atin nagkaroon tayo ng pagkakataon nabigyan ng pagkakataon ito sa atin rin sarili na makapagbago pagka tayo nagkakasala at no maghangad na makasama siya sa langit ng para sa buhay na walang. Okay? Sige. All right. So, siyempre, by now, baka nadadasalan ninyo minsan-minsan yung Hail Mary, no? Yung Panginoong Maria. Ito yun, yung first part, no? Yung pagkakataon, yung panahon na inalok ng Diyos, no? Kay Mama Mary o kay Maria ng Nazareth na maging bahagi no, ng kanyang planong pagliligtas sa kanyang bayan. So later on din, no, during itong ating pagkukwento, marirealize natin yung mga naging role no, na nagampanan ng ating Mama Mary. No? Of course, napaka-importante yung kanyang naging role dito. No? Kung may isang anghel, no, isang kerubin ang nagpalayas kina Adan at Eva mula sa Hardin ng Eden, Garden of Eden. Pagkatapos nung nagkasala sila. Dito rin sa Annunciation, no, isa ring anghel ang isinugo ng Diyos, pinadala ng Diyos upang ipahayag, no, ipaalam kay Mama Mary sa ina ng anak kay Mama Mary ang kanyang plano ng kaligtasan at ang kanyang magiging papel sa planong ito, no? So, kung nagdadasal kayo, kung sa Tagalog man o English, di ba? Pag tayo nagdadasal ng Aba Ginoong Maria, naalala natin siguro yung pangyayaring ito. Ito yung anghel ang nagsabing, Aba Ginoong Maria, uh, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bawat salita doon, bawat word ay napakahalaga. Baka natin-take for granted natin, sinasabing puno ka ng grasya. Yung puno dito na salita ay talagang perfect, puno talaga, no? So kaya pag sinasabi ang puno ng biyaya ay nangangahulugan na si Maria ay puno ng banal na buhay ng Diyos, no? Ang puno ay nangangahulugan na walang puwang, walang bahid ng kasalanan. Kaya siya ang napili, no? Dahil siya ay naingatan mula sa original na kasalanan o sa mamamagitan ng merito ng kanyang anak, si Jesus. Pero syempre, baka just in case, so you're wondering, paano mangyayari yun? Ipapanganak pa lang si Jesus, di ba? Na supposed to be magliligtas sa atin lahat, kasama syempre si Mama Mary, no? So, sa atin kasi, sa ating sa level natin, no? Iniisip natin na ang mga pangyayari sa mga tinatawag natin mga nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, yun ang ating concept, di ba? May future, may present, may past. Right? Pero sa God, kay God, no? Walang nakaraan at walang hinaharap. Ang lahat ay ngayon, present tense, no? So, medyo mahirap maintindihan pero sa ating pananampalataya, no, pinagpala ang bunga ng sinapupunan. So, as far as Mama Mary is concerned,
siya ay naging karapat-dapat at walang bahid ng kasalanan at naging karapat-dapat maging ina ni Jesus. Sa mga salita naman ni Elizabeth, kung siya naman ay dumalaw kay Mama Mary, natulungan siya sa kanyang pagbubuntis, no? Yung nasabi niyang mga salita ni Elizabeth nang bisitahin siya ni Maria upang tulungan si Elizabeth sa kanyang pagbubuntis. Sabi niya, pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, Jesus. So, yung mga kaganapan na yon ang sa may tuloy natin, umpisa, no, nung kanyang, itong ating misyon ni Mama Mary, no? Pero walang as far as Mama Mary is concerned, no, talaga tinanggap niya yung kanyang naging tungkulin na ito at nasabi niya na maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. So referring to God para dito sa role na binigay para sa kanya. Right? So, may tinatawag na fiat ni Maria. So yun yung, just in case marinig ninyo, fiat ni Maria. Sa Tagalog, ito yung nakatagang sinabi niya na maganap nawa sa akin ang ayon sa iyo salita. Right? By the way, no, sana kumain na kayo dahil mga 2 oras ito. No? At misa pa nga nagtatatlong oras ito. But just in case, I guess I've rehearsed this. Kung sakaling kukulangin tayo ng oras, I make sure na yung mga importanteng punto nito makover natin within the next 2 hours. No? Ayan. Sige. So, umabot tayo doon sa panahon na syempre pinanganak ang bagong hari. No? Yung ang Mesiyas sa isang sabsaban. So, kung nagsisimba kayo nung Christmas season, andyan yung kwento, no? Kung paano siya ipinanganak. So, ang isa sa mga paulit-ulit na tema sa buhay ni Jesus ay ang pagpili ng mababang lugar, no? Kung ano ang tila walang halaga o mahina o mahirap, no? Yun yung sa kanya, no? Doon siya nalilinya. Kumbaga, hindi siya dumating, hindi siya pinanganak sa kaharian, no? Or sa palasyo, no? Or hindi siya anak ng isang hari o ng reyna. As we all know. So, sa kanya ring naging buhay, no? Si Jesus ay palaging kumakampi sa mga mahihirap, mga inaapi, sa mga makasalanan even, no? Sabihin sa makasalanan yung kumbaga kung kukumpara sa mga mapagmatuwid na Pariseo o Saduceo o Skriba, no? Doon siya kumakampi sa mga makasalanan, no? Para siyempre bigyan ng pagkakataon pagbagong buhay, pagsisi. No? So sa halip din na ipinanganak sa isang hari, gaya na sabi ko kanina, si Jesus ay isinilang sa isang karpintero, si Joseph, at sa isang 15 years old, no, na virgin, no, si Mama Mary, no, hindi sa malaking lungsod, hindi sa Makati, hindi sa BGC, no, diyan, no, sa Jerusalem, no, kundi sa liblib na lugar ng isang bayan, no, tinatawag nilang Nazareth. So si Jesus ay isang matuturing na probinsyano sa ating konteksto ngayon. No offense sa mga probinsyano, sabihin sa malayo, wala sa city, no, wala sa lungsod na malalaki. So, ang nangyari, sa hinaharap, no, sasabihin din ni Jesus, o mamaya, makukwento ko rin mamaya, kay Poncio Pilato, na masasabi niya na ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. No? Sa pamagitan kasi nung pag-alis ng kanyang kayamanan at pagtanggap sa kanyang mababang kalagayan, sinasabi niya sa atin, no, sa atin mismo, na huwag tayong maging mapilit, no, sa mga kayamanang iniaalok ng mundo, ika nga, no? Ay, hindi naman masama hangad maging mayaman o maging mayaman, no? Pero sabi niya, no, ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Ang sino mang nagnanais maging alagad ko ay dapat tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus, no? At sumunod sa akin. So, yung kanya yung inclination at sa kanya palang pagsilang, parang may itinuturo na kagad sa atin. Alright. And
ito, fast forward ka agad, no? Yung kanyang pagdating niya doon sa kanyang public life, sa kanyang pagbinyag, sa kanyang nung bininyagan siya ni Saint John the Baptist o Juan Bautista. Ang question dito, kahit nung hindi pa ako nagkakatikismo, natanong ko sa sarili ko at mabuti na lang na pinag-aaralan ko doon ba, yun lang siguro talaga ang tanong ng karamihan, ano? Bakit kailangan magpabinyag, no, ni Jesus, no, kay Saint John the Baptist? No? So, ito, una-una, kaya siya nagpabinyag, no, bago nagsimula yung ano tawag doon, ministeryo ni Jesus, o yung kanyang ministry, no? Ang propetang kilala noon, bago siya dumating kasi, si John the Baptist, no? Si Juan Bautista. Pinsan niya to, no? Anak ito ni Elizabeth, no? Ah, ang nangyayari noon, nangangaral si Juan, no? Juan Bautista ng pagsisisi, no? Isang pagtalikod sa kasalanan, no? Isang bagong buhay na iniutos na sa Diyos. No? So, ibig sabihin, ang kanyang role noon is to prepare nga the, the way for the Lord, no? Parang binibigyan din ngayon ang pagkakataon ng mga tao na magsisi muna sa kanyang mga kasalanan para sa pagdating ng Mesiyas. Kung sasabihin natin inaalis ng baptism, no, ang kasalanan, bakit pa ngayon kailangan mabinyagan si Jesus kung siya ay walang kasalanan? No? Ang simpleng explanation doon ay sa turo sa atin sa katekismo, una sa lahat, no, ang bautismo ni Juan ay tinatawag natin bautismo ng pagsisisi, nasabi ko kanina, no. Sinasabi ni Pablo ito sa mga gawa, no, sa chapter 19 verses 4 to 6. Nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na maniwala sa darating na kasunod niya ay sa makatuwid niya si Jesus. Basahin ko ulit. Nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na maniwala sa darating na kasunod niya. Okay? Referring to Jesus Christ, no? Kaya nga ang bautismo ni Juan ay wala pang kapangyarihang maghugas ng kasalanan, no? Hindi ito yung parang baptism na alam natin ngayon, no? Ang tungkulin nito ay tawagin ang mga tao sa pagsisisi, no? So just the same, no, ang question ay ba't kailangan? No? Ba't kailangan ni Jesus ba 'yun? 'Di ba? So ang nangyari doon, kaya bakit kinailangan ibigay kay Jesus ang binyag ng pagsisisi na ito? Kasi yun ang gusto ng God the Father, no, ng kanyang ama, no, kalooban ng ama na ako'y bautismuhan mo, sabi niya kay John the Baptist. Kasi parang si John the Baptist din mismo, nagtataka, no, ba't kailangan kitang binyagan? Ikaw dapat ang nagbibinyag sa akin. So, gano'n na nga, para masunod yung kagustuhan ng Diyos Ama, nagpabinyag siya kay John the Baptist. At pagkatapos noon, pagkatapos ay sinabi ni Jesus, mangyari nawa ngayon upang matupad ang buong katwiran. Right? So, pagkatapos nun, pagkatapos siya mabinyagan, ang Diyos mismo ang nagpatotoo sa kanyang anak. At may narinig sila na sinabi, ito ang aking anak na aking iniibig, sa kanya ako lubos na nalulugod. Right? So, maganda itong tagpo na to. If you want, no, you can do your own research on that, yung ganyang, yung part of the salvation history, yung kanyang pagbibinyag. Kasi medyo, may nagsasabi, ang nakarinig lang si Jesus at si John the Baptist, may nagsasabi na pati yung mga tao narinig yung mismong ang Diyos na nagsalita, pero ang importante doon, yung kanyang pag-obey, no, yung pagsunod sa kanyang ama na mangyari nawa, no, ito na kahit di niya kailangan, no, kahit di niya kailangan mabindisyonan o mabaptismohan ni John the Baptist, yun ay naisagawa din. Right? So, katapos noon nung palapit na siya sa kanyang talagang masabi natin bago siya nag full blast sa kanyang public ministry,
napunta siya sa disyerto at dinala siya doon ng Espiritu Santo. Si Jesus ay nananalangin at nag-aayuno sa disyerto, no, for 40 days, no? Tulad ng isang tinatawag na mandirigma, alam niya na yung assignment kasi niya, yung mission niya, no, bago niya umpisahan, parang kumbaga nag-prepare siya, no? At one of him preparing for that, no? Gaya ng isang mga mandirigma, no? Parang training niya noon. Tulad ng isang mandirigmang nagsasanay, ika nga, para sa labanan ng may pagtanggi sa sarili, disiplina, at panalangin. So dahil doon, no, itong demonyo naman, no, tinukso si Jesus, no, ng 3 beses. At iisa-isahin natin 'yan. So tulad ng may ano to may tinatawag na kaparehas na event, no, noong panahon ng mga Israelita sa disyerto. Ganun din, demonyo, tinutokso rin niya yung mga Israelita para mawala ng pag-asa. Right? So, ginawa ng demonyo, ng una, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, no, utusan mo na ang mga patong ito ay maging tinapay. Kasi syempre, 40 days. Then 40 nights, walang makain si Jesus. Kasama yun actually sa kanyang preparasyon na ginagawa. Fasting, baga. So sabi ni Jesus naman, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, at alam natin, sa Katoliko, every now and then, sa misa, sa mga gospels, sa mga sharing, lumalabas ito at napag-uusapan, na share, na discuss, no? Napakamalaman, no, ng sinasabi ni Jesus dito na sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ito'y isa-isa natin, at pag ninilay-nilayin talaga, ito'y nagbibigay din ng lakas ng loob para sa atin, lalo na pag tayo mga nasa pagsubok, no? At ito'y kung inyong aanalisihin at pag-aaralan muna, mabuti, ito'y nakakabigay ng lakas ng loob para sa atin. Okay? Sabi rin dito, no, nagreklamo ang mga Israelita sa disyerto dahil sa kakulangan ng pagkain. Hindi para paralelisin na nangyari. At inulit ito ng demonyo nung si Jesus naman nag tawag dito, napunta sa disyerto for 40 days para sa kanyang paghahanda. Right? Okay. Yung pangalawang pagsubok naman o pagtukso ng demonyo na ginawa niya kay Jesus, sinabi rin niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, no, ihulog mo ang iyong sarili sapagkat nasusulat, no, mag-uutos siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at sa pamamagitan ng kanilang mga kamay ay aalalayan kanila upang hindi madapa ang paa sa isang bato. Parang tinetest niya, no? Hindi naman niya talaga dapat gawin yun. Kaya sabi ni Jesus, muli ay nasusulat, no? Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At yung aral na yan ay para rin sa atin, no? Tinukso siya ng demonyo, parang tipong uh, kailangan pa niyang gawin, right? At kailangan pa niyang patunayan. Right? Yung pangatlong tukso naman ay nung ginawa ng Diablo ay sabi niya, lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako. Again, no, as if kailangan ni Jesus ito. Pero, no, para nga, syempre, matapos siguro, akala ng demonyo, para matapos yung paghihirap ni Jesus dun sa disyerto, sambahin mo na lang ako para matapos sa lahat yan. No? Bibigay ko sa iyo ang kaharian. Pero sabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas. No? Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang iyong kasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Right? So, wa-effect lahat ito. Siyempre, no, kay Jesus. So, ayun. So, sa ating buhay, ngayon, sa pang-araw-araw, minsan, lahat yan pinagdadaanan natin. Ang problema, bumibigay tayo. Tayo natutokso. No? Sa Jesus, siyempre, hindi. No? So, part na ating buhay ngayon, pagka tayo natukso at bumigay, ito nga dahil sa
sa salvation o dahil dito sa ginawa para sa atin ng Diyos, meron tayong bawi, no? Nakakabawi tayo at tayo nakakabalik loob sa Panginoon. Okay? Okay. Dito muna tayo ngayon. Dito tayo ngayon nung siya ay nag-umpisa na magbuo ng kanyang mga apostoles, no? So, ang unang tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. No? Medyo, syempre, mahaba. Sa tunay na buhay, maaring mahabang buhay yan. Maraming araw yan na binukod para niya mag-gather yung 12 o maselect, mapili niya yung mga apostoles niya. So, unang tinawag ni Jesus ang magkapatid na Pedro at Andres, no? Dating mga disipulo ni Juan Bautista yon. At magkapatid na Santiago at Juan. So, upang gawin sila mga mangingisda ng mga tao. Ang istoryang to, no? Itong pagbuo niya ng 12 apostles. Minsan, nakaka-inspire ito mismo sa akin personally. Nung ako, bago ako nagdesisyon na gawin ito, no? Na to give up my job and join the ministry. Una-una, yung pagsali ko sa grupo nila Ate Cheryl, nila Ate Alma, doon sa catechism class. Nung una, wala lang. Parang gusto ko lang matuto, no? Gusto ko lang makilala pa ang Diyos noon eh. Yung gano'n lang kasimple ko, no? Hanggang sa unti-unti na-inspire ako. Kahit na mahirap yung aming aral na ginagawa, kahit na mahirap yung exams, no? Muntik na ako mawala ng loob pero tinuloy ko yun. Pero nung nagdesisyon ako na to do more, no, than just attending yung catechism class at magsilbi rin bilang Eucharistic minister at kung ano pang pwedeng gawin, ito yung tanong ko sa sarili ko, karapat-dapat ba ako? No, dahil di man ako mabait, no, marami rin akong kasalanan. Pero ito exactly, nung pinili ni God, ni Jesus, yung kanyang mga apostoles, wala naman ito mga PhD o mga master's degree, o hindi na ito graduate sa Ateneo, saan man, ano? Hindi man ito mga doktor, abogado, hindi. No? Dito mababango, I suppose, no? Kasi mga mangingisda nga yan. Pero, doon mo makikita na, ba? Right? Yung kanyang tawag dito, yung kanyang mindset at the time, right? So hindi ito para sa mga mababait lamang. Okay? Yan. So later on, no, siyempre si Judas kasama diyan, no? At baka nagtataka kayo, bakit nga pala napili pa yon kung alam naman siguro ni God na ano, 'di ba? Na siya ang magbe-betray kay Jesus Christ. Sabi nga ayon sa mga Bible scholars, no? While alam ng Diyos yung mga mangyayari, it was Judas's own free will, no, to betray God or to betray Jesus. Siya pa rin ang consciously gumawa ng pagbe-betray na iyan. So, just the same, no, nangyari itong pagbe-betray niya kay Jesus. Sige, so ang unang pampublikong mirakulo ni Jesus, no, nung kanyang actually hindi pa dapat oras, no? Hindi pa oras na siya ay mag-perform ng milagro, parang hindi pa nga dapat yun ang formal start ng kanyang ministry, kumbaga, no? Parang gano'n, no? At nung umattend sila ni Mama Mary, ng kanyang mami, no, sa isang kasal, no? At kulang yung alak, no? Kulang yung alak doon sa wedding, ang na-pressure sila, no? Na-pressure dahil kulang. Alam nyo, sa pagkaalam ko, no, mga panahon na yun, ang kasal hindi 2 oras. No? Hindi lang yung pagkatapos ng kasal, may reception. Tapos typically, after 2 hours, tapos na ang kainan, uwi na tayo. Noong panahon na yun, parang ilang araw yun, tuloy-tuloy. Ganoon sila kasaya mag-asawa. Parang yung pag sinabing wedding feast, talagang fiesta. No? At maraming araw. No? Maraming pagkain, maraming inumin. At maraming alak. Nagkataon, naubos ang alak. Natira tubig. No? Kumbaga, parang puro bote na lang ng Wilkins yung nandun. No? Mga mineral water. No? So sabi, no? Sabi ni Mama Mary sa kanyang anak, siya ang nag-request actually kay Jesus to transform, no, yung water into wine. So, ang pagbabago ng tubig sa alak,
sa isang piging ng kasal sa Cana. Ang significance nito, hindi yung act lang ng naging magic, no? Hindi yung parang ano ba to magic? Di ba? Hindi magic 'yun, but yung aral at yung sinisimbolo or ano ba, yung lesson behind it, no? Doon pa lang malalaman na natin, masasabi na natin isa sa mga roles din ni Mama Mary, no, bilang ating taga-intercede, no, sa ating mga panalangin. So then, um, even then namamagitan na si Mama Mary sa mga pagkakataong kailangan siyang mamagitan. No? So, dapat din natin tandaan at alalahanin yun na even today, lalo na kung may mag-challenge sa atin o sa inyo, bakit kayo nagdadasal kay Mama Mary, no, etc. Ba, hindi lang nasusulat na dapat kay Jesus lang tayo nagdadasal. No, alam natin ang role ni Mama Mary bilang ina ng ating taga intercede, tagadasal, panalangin para sa atin. Kanyang isa sa mga mahalagang role na ginagampanan. Even today. Right? So, ang tubig na nagiging alak, ito'y sumisimbolo sa pagkilos ng Diyos sa ating mga kaluluwa. No? Na nagbabago sa atin sa espiritual na buhay. So, mayroong pagbabagong nangyayari sa atin. Sinabi ni Maria sa mga waiter, sabi niya doon, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Kaya gaya ng nakikita natin, no, hindi kailanman binibigyang pansin ni Maria ang kanyang sarili, no, kundi palaging nakaturo sa kanyang anak. No? So sa makatuwid, no, siya ang ating modelo ng perfect Christian. So kahit siya ang ina, no, hindi yung siya ang nasusunod. Sa atin ngayon, siyempre, mami natin ang susunod. Diba? Pero even during that time, alam ni Mama Mary na ang Diyos, of course, na nagkatawang tao ay yung kanyang anak na si Jesus. At hindi siya. So even today, alam natin na hindi si Mama Mary ang Diyos, but siya ay mahalaga ang kanyang ang ginagampanan at lumalapit tayo kay Mama Mary pagka tayo minsan may mga pangangailangan para tayo ipagdasal niya at ilapit ang ating mga favors or intentions kay God. So, isa rin sa mga nangyari at that time, yung tinatawag na pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling. No? So, isinugo ni Jesus yung kanyang 12 apostoles upang sila ay magpagaling din. So, siyempre, para mas marami, pwede makapagpagaling sa mga may sakit at pagpalayas ng demonyo. Isa ito sa mga mahalaga ring mga ginagawa nila at that time. Ayun. Yung isa rin sa maari ninyong paminsan-minsan narinig pagkasimbahan, no? Natatapat yung gospel dito, no? Ang pagpaparami ng mga tinapay at isda sa isang larawan ng Eucharistia, no? Yung mensahe dito, hindi ito magic, no? Kundi ang dapat natin pagnilay-nilayan dito yung aral para sa atin. So ang pagpaparami ng tinapay at isda ay isang paglalarawan ng banal na misa at ng Eucharistia. Mamaya i-connect natin yun pagdating natin sa topic na yung Eucharistia. Una, no, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na si Jesus ay ang habag para sa karamihan sa tiwangwang na lugar na ito. Kumbaga, sinabi niya doon sa mga disipulo kasi parang ginabi na sila dahil sa dami siguro ng mga tinuro ni Jesus, ubusan silang oras. Kumbaga, at ang daming tao, parang alangang pauwiin yung mga tao. So, sabi niya, hindi na nila kailangan umalis. No? Pakainin ninyo sila. Right? At syempre, alam nila at that time na kulang, no? Kulang na kulang yung kanilang dala. No? At dahil doon, nais ni Jesus, no, pakainin natin ang kanyang mga tao. Yung message nun is even today, no, ang gusto ni Jesus para sa atin ay magtulungan, no, at maging charitable at makatulong sa ating kapwa. So mission natin bilang mga Kristiyano na dalhin ang tinatawag na ikabubuhay ng Diyos sa mga nagugutom
sa salita ng Diyos. So sa makatiwid, responsibilidad natin lahat, no, na mag-ebanghelyo. Hindi lang literal na maging charitable, magpakain at all, no? Pero mas mahalaga doon yung tinatawag na responsibilidad nating mag-ebanghelyo sa isa't isa. Okay? So, parte din ng kanilang ginagawa, no? Yung pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, no? At binuhay, no? Binuhay muli ang mga patay. Kasama doon ah, yung kaibigan niya, sa Lazarus, no? So nakalagay dito, ang mga mirakulo ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang maniwala. Okay? So, sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala. No? Sa gayon, no, matitiyak ninyo nasa akin ang ama at ako nasa ama. Right? So, kung kaya magpagaling, no, at magbuhay muli ni Jesus, so bakit hindi niya pagalingin ang lahat? No? In fact, I don't know kung napanood ko to yung The Chosen, no, sa Netflix. Ang scene doon, medyo nagselos nga yata yun. Meron doon scene, nakalimutan ko detalye, pero pinagselos doon na bakit pinagaling yun, nabuhay pa nga, hindi lang pinagaling, binuhay pa yung patay. Pero ba't yung aking anak niya yata yun, namatay, hinayaang mamatay. So minsan may ganyan tanong. So ang sagot doon, no, bakit niya hinayaan ang mga tao na mamatay kung may kapangyarihan siyang magbuhay muli? So, lesson dito, tandaan na sa kwento ng Genesis, nilikha ng Diyos ang mga tao upang makasama niya, no? Walang sakit at kamatayan. So, ang buhay kasi hindi lang dito sa earth, hindi lang dito sa mundo, no? Kundi sa langit, no? Kung saan natin makakapiling ang Panginoon ng habang buhay. So, sabi nga, ang ating tunay na tahanan ay wala rito sa lupa. Hindi kailanman nilayo ng Diyos na maging permanente ang mundong ito para sa atin, etc. etc. So, again, no, sabi ka, ang aral nga sa atin yung death is not actually the end of life, no, but part of life, no. Kaya minsan mahirap maintindihan, pero nangyayari itong mga bagay na ito sa mga ibang tao. Okay? Ayan. So pinagaling din ni Jesus ang bulag, bingi, pipi, no? At yung mga napoposes, no, ng masamang espiritu. Pati yung mga usong sakit noon, yung ketong. So ang sakit ay kapansanan ay ang sakit at kapansanan ay sumisimbolo, no, sa ating pagiging makasalanan, sa ating katiwalian. So tandaan na sa kwento ng Genesis, ulit, no, hindi nilikha ng Diyos ang sakit, pagdurusa at kamatayan. Ang mga ito ay bunga ng pagpasok ng kasalanan sa buhay ng mga tao. Kung hindi sana tawag to, kung sumuway si Adan at Eva, so dapat nga wala tayong mga ganyan mga sakit at wala tayong kamatayan. So dito, pinaggagaling ng ating Panginoon ng mga may sakit at sinisimbolo nito ang kanyang mga pagpapagaling sa ating mga espiritual na karamdaman. So doon, pinagaling ni Jesus ang isang tao at sinabi rin niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. So, yung pagpapagaling is para na rin sa atin, no? Kung i-relate natin ang ating pang-araw-araw na buhay, yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay para na rin tayo pinagagaling sa ating sakit, no? Dahil ito, pag tayo napapatawad at unang-una, kung tayo humihingi ng tawad at tayo pinatawad, kakaroon tayo ng, of course, no, nare-regain natin yung sanctifying grace, holiness, para maging mas karapat-dapat tayo, no, sa sa buhay na walang hanggan sa langit. Right? Tinawag din ni Jesus ang mga tao na magbalik loob, no, at pinatawad ang mga kasalanan. Sabi niya rito,
dito sa eksenang to, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. No? So, the event na to wherein, di ba, mga tao kinokondemn din nila yung babae, di ba? At hinahatulan. Si mismong si Jesus ang nagpatawad dito, no? At pinauwi at sinabihan na mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Right? Right. Malapit din si Jesus sa makasalanan, no? Actually, hindi rin, no? Malapit si Jesus sa mga makasalanan at tinawag sila sa pagsisisi, no? Ito yung kwento, may nakita siya, no? Yung tax collector si Zaccheo, collector ng buwis at the time. At naging malaking intriga ito, no? Ayon sa kwento. Tinawag ni Jesus ito, tapos nakihalubilo pa siya kay Zaccheo sa hapunan, ng dinner, kumbaga sa bahay pa nga yata ni Zaccheo yun. No? Isang tanda ng pagkakaibigan at pakikipag-isa. So ibinigay dahil doon, no? Binigay ni Zaccheo ang kanyang pera sa mga mahihirap at ibinalik ang kanyang kinikil mula sa mga tao. So nagbunga, no? Hindi sabihin dahil porket makasalanan, hindi siya papansinin ng Diyos. No? Ang nangyari, no? Lalo siya of course pinansin, no? At kinaibigan, kumain pa sa bahay. At dahil doon, siguro na-inspire, nagpagong loob si si Zaccheo at binigay at binalik niya yung kanyang mga kinikil mula sa tao. Okay. Ayan. So at kahit saan, no, siya magpunta mula noon, no, nung sumikat, no, siyempre naririnig at nalaman ng mga tao yung mga nangyayari at naging interesado makinig sa kanya. So nagsisiksikan ng mga tao sa pagsunod sa kanya. So sinusundan siya ngayon kung kahit saan siya magpunta. So nababalita kung saan siya dadaan, inaabangan siya and all. So ito ngayon ang ikinainggit, no, ng mga paring Hudyo at that time, ng mga panahon niya. Nakita nila si Jesus na bilang isang banta, no, sa Judaismo, sa Judaism. No? So na-threaten sila. Parang sumisikat ito at maraming nagiging tagasunod, no? Doon nag-umpisa yung kanilang I guess hatred din kay Jesus at nagplano silang ipahuli at yun na nga, no, tuloy-tuloy na yung istorya hanggang sa ipako nila sa krus si Jesus Christ later on. So, sabi nga rito, nabagabag dito ang mga paring Hudyo, no? Ipinagmalaki nila si Jesus at nakita nila siya bilang isang naglalakbay na mga ngaral, isang walang kwentang tao, no, nagdudulot ng maraming gulo. So parang troublemaker ang tingin nila kay Jesus at the time. So, sabi dito, itinuring siya bilang isang banta, no, sa itinatag na kaayusan ng mga bagay-bagay. So, para sa kanya, at that time, may mga ano na sila practices and all, no? At itong si Jesus, parang ginugulo niya, no? Ginugulo niya ngayon niya, pati mga tao nagkakagulo kay Jesus. No? Kaya, bagamat ang Judea, Samaria, tinatawag ay nasa ilalim ng Imperyong Romano at that time, no, na pinamumunuan ng Romanong prokurador, yung tinatawag si Poncio Pilato. Hindi direktang pinamunuan ni Poncio Pilato ang mga tao. So sa halip, no, may isang karakter doon, tinatawag na saserdote, no? Noon panahon ni Jesus, ito yung Caiphas, no? Ang namuno sa mga tao at namamagitan sa mga Romano at Hudyo. So, may karakter doon yung Caiphas. Doon ngayon, inilapit din si Jesus. No? So, itinuring ng mga paring Hudyo si Jesus bilang isang banta sa templo. So, natakot sila. No? Natakot sila na baka pamunuan ni Jesus ang isang rebellion. Yun ang tingin nila. No? At labanan yung gobyerno ni Caesar at that time. Okay? Ano? So parang kung sa panahon ngayon, halos nangyayari din yan. Right? Yung mga ganyan mga intriga,
Right? So dumating yung panahon na yung malapit na siya talagang condemn, no? No? Ito yung tinatawag na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ah, yun yung naging hudyat ng simula ng kanyang pagpapakasakit. So dito, nangyari, winelcome siya ng mga tao, nais ng mga Hudyo na gawin siyang hari. Alright? So lalo syempre, lalong naintriga ngayon. Galit sa kanya. Dito dumating si Jesus, grand entrance, lalubong ng mga tao. So, yun, no? Ito yung alam natin na palaspas, no? Sa Lenten season, yung Palm Sunday natin. Pagitong kulta. Okay. So, nung pumasok siya, tinatawag na, sabi, sa wakas, no? Sa wakas ay pumasok si Jesus sa Jerusalem. Sakay na isang tinatawag na donkey. Yun pa lang yung sasakyan niya, donkey. Hindi pa talaga kabayong donkey lang, no? But just the same, no? Just the same na welcome siya ng mga tao doon sa Jerusalem. So isa rin sa pinakamalinaw na pahayag ni Jesus, no, na siya ang Mesiyas, ang ipinangakong hari mula sa lahi ni Hari David. So ang mga tao noon ay sumisigaw ng Hosana, no, Hosana sa anak ni David. So yung mga sana sila Hosana, Hosana. So yun yung isa sa mga isinisigaw ng tao nung siya ay winelcome sa Jerusalem. So ginugunita natin ito tuwing linggo ng Palaspas, no? Ang unang araw ng pinakabanal na linggo sa taon. Okay, so ito yung pagpasok ng Panginoon, pagpasok ni Jesus sa kanyang pagdurusa. So parang ang grand entrance, tapos nalubong siya, kumbaga, parang sikat, no? Parang sikat ang dating. Pero actually, yun na yung umpisa ng kanyang pagdurusa. Okay, then, so, doon na tayo papasok unti-unti sa istorya ng kanyang paghihirap. Okay? So, dumaan, o, nangyari din, yung tatawag na huling hapunan, no? Ang tatawag na hapunan ng Paskwa, no? At dito, no, naaalala natin noong Miyerkules, ang tawag na Miyerkules ng Semana Santa, pagtataksil ni Judas kay Jesus, no, habang nakikipagsabuatan siya upang ibigay si Jesus sa mga paring Hudyo. Kapalit yung tatawag natin, yung alam natin, di ba yan? 30 pirasong pila. Yun yung Holy Wednesday, kung i-match natin doon sa ating Holy Week. At kung dumating naman yung Thursday at ng Huwebes, pagkatapos noon, nagkaroon si Jesus ng kanyang tinatawag na huling hapunan. Isang hapunan ng Paskwa. At kasama niya yung kanyang mga apostol, no, mga apostoles, kung saan dito din tinatag yung tinatawag na dalawang sakramento. Sakramento ng Eucharistia. So dito, at saka yung sakramento ng banal na orden. Tatawag. So explain natin yun. So dito sa Last Supper, uh, uh, may ritual, no? May ritual na ginawa sila. Dahil nga, kung tutusin, no? Jews sila, di ba? Hudyo. At mahitik o marami silang ritual at that time. So, part ng, syempre, mga gawin nila, no? During the Last Supper are those, kasama doon yung mga typical na ginagawa nilang ritual pagka Pasko. No? So ang mga salitang ginamit niya sa pagtatag ng banal na Eucharistia at that time, yung mga salitang ginagamit sa templo ng pari. So nag-alay ang mga pari ng madugong sakripisyo sa anyo ng isang hayop. So that time, pagka ganitong panahon, meron silang ino-offer, inaalay. So usually tupa. No? Kaya tawag nilang biktima, no? Upang magbayad sala para sa kasalan. Part yun ng kanilang ritual. So sa Eucharistia, inihahandog ni Jesus yung kanyang sarili. So dito sa Last Supper, imbis na yung typical na tupa, uh, siguro I can just imagine, at that time siguro clueless yung mga apostoles, ano bang ginagawa natin dito? Ano tong ritual na to? No? Parang pareho nung usual nilang ritual pagka Paskwa, pero walang actual na
biktima, no? Walang actual na sacrifice, kundi kasi ang ginagawa ni Jesus at the time, inihahandog niya yung sarili niya, no, sa Ama upang tubusin ang sangkatauhan. Kumbaga siya mismo yung isinasacrifice. At typically, pagka ganun, may ceremonies, mayroong pare, di ba, na nag-o-offer ng sacrifice niyon. Pero dito sa Last Supper, siya rin mismo yon, no? Si Jesus ay parehong pari na nag-aalay at namamagitan para sa mga tao. So at that time, siya na yung pari, siya pa yung sacrifice. No? So dito niya nabanggit yung mga katagang, no? Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Ito ang aking dugo na bubuhos para sa inyo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan, etc. So, ibinili niya yon sa kanyang mga apostoles. So, para pagka wala na siya, no? Ito ay gawin pa rin para sa pag-alaala sa kanya, no? So, part yon, isa sa mga pangalawang sakramento na na-establish at that time, tinatawag na sakramento ng banal na orden. Upang maisagawa ang sabi dito, no? Upang maisagawa ang gawin ito bilang pag-alaala sa akin, no? Ang ito, no? Yung ito ay nangangahulugang pag-aalay ng sakripisyo ng Eucharistia. So tanging ang mga pari lamang, no, ang maaring mag-alay ng sakripisyo. So yung holy order sa tinatawag, no, na sacrament. So, dalawa. In one event, no, yung kanyang Last Supper, dalawa ang na-establish na sakramento. Yung Sacrament of the Eucharist, at saka yung Holy Orders. No? So, doon, kaya tayo may mga pari ngayon. Dahil sinusunod natin yung bilin mismo ni Jesus Christ sa atin na gawin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Okay? Kaya magtambang natatanong, bakit ba kayo may mga pari? Yun ang sabi ni Jesus eh. Di ba? Di ba? Ah, nung itinatag niya yung church, yung simbahan, kasama yun sa kanyang mga utos sa atin. So, sinasabi dito, dalawang sakramento ang itinatag noong huling hapunan. Banal na Eucharistia at yung tinatawag na pagpapare, yung banal na orden. O sa in English, yung Holy Orders. So, yun. So, yun yung dalawang mahalagang sakramento na nabuo noon, huling hapunan. Okay? Ayan. Okay, so tingnan ninyo, no? Siya ang sabi dito, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ng panahong ipinako sa krus si Jesus, no? Mga kordero, tinatawag na yung kordero na iaalay sa templo para sa hapunan ng Pasko ay ang inihahain din. So, kumbaga, siya mismo yung sacrifice nga, no? At dito kung tayo'y nagsisimba, yun, so during mass, no, yung part wherein, syempre, kinoconsecrate yung hostia, diba? Yung pakikigan at tayo talagang taimtim na nakikinig. At that time, no, we should actually believe that Jesus is present at that time. No? Lalo na pagka na-consecrate na yung host during the mass. Alright. So, alright, tuloy natin yung kwento. So, paano siya bago nangyari yung kanyang pagpapapako o bago siya nahuli. No? Ito nga si Judas, no? Si Judas actually, bakit nga ba ganun siya? Yung mga tatanong, bakit sa 12 apostles, bakit si Judas, no? Bakit niya naisip yun? Ano nag-udyok sa kanya na ipagkanulo, no, si Jesus Christ? Sabi, hindi inaakala kasi ni Judas na si Jesus ay akala niya magiging revolusyonaryo si Jesus eh. Alam mo yun, nagsisisigaw, lalabanan yung gobyerno, no? And all. Kasi hindi eh. No? Ang nangyari, puro sacrifice, puro pagpapakahirap, puro pagpapasakit. Dahil of course, ang tinuturo din ni Jesus Christ yung humility, meekness, di ba? Naaapi, di ba? So hindi sila bida, kumbaga, di ba? Parang tawag doon, dehado dating, di ba? Hindi ito yung ina-imagine ni Judas. Isa yun sa mga, siyempre, naging, sabihin natin, frustration si Judas at that time. Sinasabi doon sa mga
pag-aaral, no? Pag-aanalisa kung bakit nagawa ito ni Judas, no? So, alam natin lahat na binayaran ng mga paring Hudyo si Judas ng 30 pirasong pilak para ipagkano si Jesus. At nangyari na nga yon, yung event na yan, no? At tinuro niya kung nasaan si Jesus, no? Una pa nga, part ng story dyan, hindi sure, no? Hindi sure, hindi sigurado ng mga Roman soldiers kung sino si Jesus doon. I can just imagine, baka pati sila pala baka siguro pati sila nalilito dahil lahat sila halos may balbas lahat. So kung ngayon mangyayari, hindi ko rin talaga siguro makikilala, ano? Pare-pareho mga itsura nito. But anyway, at that time, di ba, nagpatulong yung Romano, o sige, turo mo sa amin kung sino doon si Jesus. So, at alam natin, syempre, yun yung halik ni Judas, no? Kung sino yung hinalikan niya, yun si Jesus. At yun na nga nangyari. At dahil doon nahuli at nadakip si Jesus. Yun na yung pag-umpisa ng kanyang pagpapahirap. Yung tawag doon, na-experience na physical torture. Okay? Right. At alam natin, part ng actually, pagka nag-rosary tayo, part ito nun sa isang mystery sa Way of the Cross, no? Yung natawag na paghahampas sa haligi, scourging at the pillar, at syempre yung pagpatong ng crown crown of thorns, no, kay Jesus, no. So dito sa slide na to nakalagay si Jesus ay tinuya, sinuotan ng damit na kulay lila, dinuraan at pinatungan ng koronang tinik, di ba? Kung iisipin mo ngayon yan, no, iisipin mo ngayon, baka doon pa lang sa scourging at the pillar, suko na tayo, di ba? Baka sumunod na tayo kung ano man ang pinagagawa sa atin ng mga sundalo na yun. No? Baka give up na tayo. Pero si Jesus, hindi. Tuloy-tuloy hanggang sa pinatungan pa ng koronang tinik. No? Uh, sa tingin ko, sobrang sakit nun. No? Tayo, matusok lang tayo ng isang needle. Masakit na yung pang crown of thorns. Right? And part din dyan, no? Yung, nung nangyaring 3 beses na itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus. Ako, sa mga reflections ko, usually, lalo na pagka dumaabot ako sa ganitong part, no? Yung, ano kaya yung pakiramdam nun? No? Yung after, baka nung tinanggi niya, okay pa eh. Nervyos lang, kaba lang na naramdaman ni Saint Peter. Pero pagkatapos nun, paano kaya yun? Ano kaya naramdaman? Dahil alam mo, dininay mo si Jesus 3 times pa, di ba? Ah, at sabi mo, mahal mo siya and all, di ba? At nalaman mo na duwag ka pala, hindi mo kayang manindigan at hindi mo kayang sabihin na kasamahan mo si Jesus, di ba? So, I can just imagine yung feeling na yon, napakahirap. Dahil dito sa event na to, alam natin, 3 beses nga, no, siyang itinanggi ni Pedro dahil sa takot, no, na siya rin ay madakip. Okay? So, ito maganda nga, no, pag nilayan ito lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Madalas kasi natin 'tong nasusumpungan, no? Madalas nangyayari ito, no? Uh, sa ating sa ating buhay din, no? Minsan gumagawa tayo ng masama, no? Knowing na masama ang gagawin natin o kahit na hindi mortal sin, no? But alam natin, no, na magagalit ang Diyos pero still, no? Uh, ginagawa pa rin natin. Minsan after committing the sin, no, we feel the guilt. Ayan. So, tanong din sa atin, kung sa atin ba, tatayo ba tayo kasama ni Jesus o itatanggi natin siya? No? Dahil sa takot na maituring tayo mga reliyosong kakatwa, no? At mapagmatuwid sa sarili. You know, minsan, no? Lalo na nung hindi pa ako active dito, nararamdaman ko yon. Siguro noon gusto ko ng ganito eh. Gusto ko nang mag-join ng ministry, pero hindi ko lang siguro alam at that time. Pero aminin ko minsan, may pagkakataong
hindi ako makatodo dahil iisipin sa akin ng mga tao, baka nagbabanal-banalan, nagbabait-baitan lang ako. Kasi siyempre may mga kaibigan ka, kilala ka talaga rin. Alam din nila minsan yung kalokohan. Nakasama ka nila sa mga kalokohan. Tapos ngayon, babait-bait ka. So, parang minsan may ganong feeling. Medyo nahihiya ka maging mabait sa harapan nila dahil baka hindi sila maniwala. Pero yun nga, sabi niya, ibinigay ng ating Panginoon, no, ang kanyang autoridad, no, sa simbahan upang iparating ang mga turo ng Diyos sa atin. So para tayo ay hinindigan din sa kanya. Right? So, ano pa? So si Jesus ay umabot tayo dito sa part na to wherein hinatulan, no? Hinatulan si Jesus ni Pilato. At dahil na rin sa mga pag-uudyok ng mga tao, sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Parang kabaligtaran nung siya sinalubong, nung pagpasok niya during yung tinatawag na palaspas, di ba? Pagpasok niya sa Jerusalem, nasa lubong siya, masaya. No? Tapos ngayon dito, pinapapako niya sa krus. Hmm? Ah, so una, in fairness to, sabihin natin kay Poncio Pilato, no? Ayaw naman siyang parusahan nun eh. Dahil wala naman siyang nagawang kasalanan para kay Poncio Pilato. No? Ah, pero dahil na din sa pag-uudyok ng mga tao, yun, napilitan. Pilitan si Poncio Pilato. Sige, bahala na kayo. Di ba? Tipong, hindi kung yan ang gusto ninyo. Right? So, ang nangyari, naghugas kamay siya. Kaya dito sa chart na to, makikita natin, siya tipong naghugas kamay. Symbolize na kayo nagsabi niya. Alright? Ah, para sa akin, wala naman siya nagawang kasalanan sa atin. Pero, sige, go ahead. Right? So, paano naman ang ibang mga relihiyon? Ito nga, sorry. Sabi nga, namatay si Jesus at ginawa nito para sa lahat, no? Para sa lahat sa atin. At ang basic question yan, ginawa yan para sa lahat sa atin. Yung ibang relihiyon. Kasama ba yun? Right? Um, Kasama ba yun? Kaya sabi dito, ang kahit kasama yung mga Muslim, yung mga Buddhist, Hindu, right? Sabi, oo, namatay din si Jesus para sa kanila, no? Itinuturo sa atin ng ating pananampalatayang Katoliko na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating konsyensya, no? At mayroong sinag ng katotohanan sa bawat relihiyon na nagbabahagi ng mga patulad na turo ng Kristyanismo, tulad ng mga turo natin tungkol sa moralidad. Halimbawa, no? Allow me to read. Halimbawa, itinuturo ng mga Buddhist na huwag gumawa ng anumang masama. Siyempre, tayo rin naman. Right? Linangin ang mabuti, linisin ang puso. So, pinahalagahan nila ang mga virtud tulad ng kabaitan, virtues, no? Kabaitan, pagtitiis, at pagkikiramay. Itinuturo rin ng Islam ang mga virtues na moral na ito ng pag-ibig sa kapwa, pagpapatawad, katapatan, pagtitiis, katarungan, pag-aalang sa mga kulang. So, tanong, maliligtas ba sila? No? Ayon sa aral, no? Oo, no, dahil namatay si Jesus para sa lahat ng tao, walang exception. Tulad ng pag-ulan ng mga biyaya ng Diyos sa lahat, hindi lamang sa mga Kristiyano. So, gayon pa man, ang maging isang Kristiyano ang pinakamataas na tungkulin ng isang tao. Ah, at hinihikayat natin siyempre, no, na mapabilang sila sa ating relihiyon. Right? So, ayun. Okay. Tuloy ang kwento. No? So, pinasa ni Jesus ang krus patungo sa Kalbaryo. At alam niyo ba, kung ewan ko na experience ninyo, na subukan niyo bang magbuhat ng kahoy, solid, yung yung puno lang ng niyog eh. Ewan ko kung nakita na kayo, puno ng niyog na pinutol, no? Kahit 1 metro lang yung haba niya. Hindi ko mabuhat 'yon, no? Sobrang sobrang bigat. O kaya puno ng mangga, yung trunk, siguro mga sabihin 10 inches sa diameter tapos lang
sabihin natin 1 meter din ang length. Hindi ko mabuhat. So parang ganito, no? Solid wood, tapos ginawang cross, no? Pinasa ni Jesus yon, no? Patungo sa Kalbaryo. Yung kanyang mismong pagpapakuan, kung saan siya mamamatay, no? Binuhat niya. No? At you can just imagine, hindi rin pantay yung daan, no? Hindi makinis, no? At alam din natin, hindi naman sila naka Nike shoes noon, no? Parang just nakasandals lang sila. So, damang-dama mo siguro talaga yung init at saka yung lumpak, yung mga bato habang naglalakad, tapos ang bigat-bigat pa ng binubuhat mo. Right? So, ang krus ay ang lahat ng kasalanan ng tao, no? Sa lahat ng panahon. Kahit yung mga hindi pa pinapanganak, no? Na magkakasala, pinasanan ni Jesus na para sa atin. Sama na yon. Dahil part na nga ng plano ng God, no? Na magkaroon tayo ng salvation sa pamamagitan ni Jesus. Right? So, ito umabot dun sa siya ay ipinako na, no? So, ang mga kamay na mismong nagpagaling ng mga may sakit, no? Nagparami ng tinapay at isda, nagpahinto ng bagyo, nagbigay buhay sa mga patay, yun, yung mismong kamay na yun ang pinako, no? At yun ang pinako sa krus, no? So, parang kung iisipin mo ngayon, napaka-sadista naman pala talaga, right? At napakasaklap ng nangyari sa ating Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, no, si Adan, no, dumating ang kamatayan sa buhay ng mga tao at sila ay pinalaya sa Eden. Okay? Sa pamamagitan naman ng pagsunod ng bagong Adan, si Jesus, no, bumalik sa atin ang buhay. So ang langit ay nabuksan na ngayon para sa atin. So mamaya, diba, ito kasi moving towards now yung death of Jesus Christ, no? So, at alam natin, mamamatay siya rito, pero malalabanan nito at later on, diba, alam natin, nalabanan niya yung kamatayan at siya yung muling nabuhay. No? So, yun yung pag-asa, no, na binibigay sa atin ng Panginoon. Okay. Right? So ito, umabot na yung storya nung siya ay napako kasama yung dalawang thieves, no? Thieves. So ang pagpapako sa krus ay parusang dahan-dahang kamatayan. Sabi nga dito, puno ng sakit at pagdurusa. So hindi madali ito, hindi ito instant death, no? At I guess at that time, ito yung ito yung worst na paraan para ikaw ay mamatay. Kasi hindi naman siya diniretso doon sa krus, tapos pinako di ba? Hinataw-hataw pa, pinoronahan ng tinik, tapos pinalakad, pinuhat yung krus, tapos saka nangyari ito. No? So si Jesus ay binuhay sa krus at dumanas ng mabagal at napakasakit na kamatayan. No? Dinescribe pa nga rito, no? So nakabitin ka, no? Kabitin ka dun sa kamay na nakapako at apparently mahirap huminga, no? At para siya makahinga, kailangan niya itulak yung kanyang katawan, no? Yung paa na nakapako rin, no? Upang maiangat niya yung kanyang katawan at upang makahinga. So hanggang siyempre alam natin, eventually later on dahil sa hirap na yun at maraming dugo ang nawawala sa kanya, yun ang magiging siyempre is mga kosong kanyang pagkamatay later on. No? So um, dito pa lang enough, no, for us to uh, reflect, no, on our sins and yung kanyang mismong pagpapakasakit at ang kanyang pagmamahal sa atin na binigyan tayo ng pagkakataon pa rin, no, na makapiling sila, no, makapiling siya sa langit, no, pagdating ng panahon. Right? So sabi nga sa banal na misa, kapag ang tinapay at alak ay naging katawan at dugo ni Jesus, dapat na ang ating nababanaag ay si Jesus, no? So, na nakapako sa krus dahil sa pag-ibig. So, ayan, I don't know if um, uh, na iisip ninyo yan, no, during Mass. But ako, I learned that, no, just recently, no, nung ako yung unang pumasok dito sa ministry dahil ako yung Eucharistic minister noon, simba lang ako.
no? Alam ko, yeah, I understand yung mga parts ng mass, alam ko kailan nagiging real body, true body and blood of Christ, pero wala kasing reflection, no? Pero ngayon, and I hope you also will learn to do it, no? And practice, no? Pagka, lalo na, yung part ng visa na yan, ah, maisip natin talaga, no? Na nandyan na siya, no? Sa ating healing, pagka naging yung tinapay at alak naging katawan ng tugo ni Jesus, no? Nandun na mismo siya sa atin, healing, no? Right? So, um, bago namatay, no? Bago mamatay si Jesus, ipinangako rin prinamis din niya, no? Na ipapadala niya ang Espiritu Santo. Siguro, na-imagine ko, sinasabi niya palagi sa mga apostles na mawawala siya, aalis siya. In fact, hindi nga nila alam paano eh. Ano ibig sabihin ng mawawala siya, aalis siya eh. I don't know kung alam nila o meron silang idea na ipapako siya sa krus. Pero Jesus was telling kasi, no? Sinasabi sa kanila na siya ay aalis o siya ay mawawala. No? So sa kanyang pagkawala, no, isusugo niya yung Espiritu Santo para maging gabay, no, ng mga kanyang mga apostoles. Right? At later on, mangyayari yan. Right? So, nang mamatay si Jesus, ang mga apostol ay natakot, no, para sa kanilang buhay at ang kanilang pag-asa ay gumuho. So, siguro naman makaka-relate tayo doon kung meron tayong leader, no? Meron tayong leader, biglang nawala, di ba? Nawala, namatay, at yung hindi lang basta nawala, yung alam pa natin yung kanyang pagkamatay, masyadong dramatic, masyadong eventful, di ba? At uusigin ka rin dahil kasamahan mo si Jesus, di ba? So natatakot sila, no? Natatakot sila nung nawala na yung kanilang leader. Alright? So, yon. So, dito tayo hahantong ngayon sa muling pagkabuhay, no? Isa sa mga, of course, pinaka-importanting naganap, no? During his time. Okay? So, yeah, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus. Alright. So, sa muling pagkabuhay ni Jesus, no, pagkatapos ng 3 araw, alam natin, no, nagpakita siya, no, na may mga nakakita sa kanya, and then later on, ayon sa storya, di ba, nakikita siya sa kanyang mga apostoles, no. Namatay si Jesus noong Biyernes Santo, and then on Easter Sunday, no, na maagang umaga yon, no, nabuhay siyang muli, gaya na sinasabi niya sa kanyang mga apostol na mabubuhay siyang muli. So, ang pagkabuhay na muli na ito ang dahilan kung bakit tayo naniniwala. Right? Kung hindi nabuhay kung hindi siya nabuhay muli, no, kung siya ay nanatiling patay, no, baka siyempre iba ang storya, no. At alam natin na buhay siyang muli, no. At dahil doon, so tayo ngayon naniniwala, no, sa sa kanya, no, bilang ating Diyos. Ayan. So, sabi dito, the disciples found tomb empty, right? Noong una, isip nila baka ninakaw yung katawan, no? Siyempre may mga magtataka. May nagnakaw ba o talagang nabuhay siya and all, right? And by the way, segue lang, no? May saplot, yung tinatawag Shroud of Turin. By the way, on March 19, dito sa Christ the King, no, mayroon tayong relic, no? Shroud of Turin. At tatagal yan ng mga 4 na araw sa Christ the King from March 19, 19, 20, 21, 22. No? Baka magkaroon kayo ng panahon bumisita at makita yung relic natin ng Shroud of Turin. Okay? Ayun. So, nagpakita si Jesus sa higit 500, no, ng mga disipulo pagkatapos ng muling pagkabuhay. Teka, bakit naging 500? Pag sabi disipulo, kasi yung mga apostolos niya, may mga tagasunod na rin, no? May mga tawag doon, may mga dabarkads na rin, right? So, yun, yung siya ay nag-resurrect na, nagpakita si Jesus sa kanila. No? At sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. No? Dahil sa huling pagkakataon na nakita niya sila, iniwan
iniwan nila siya, no? Nung nagkakagulo, nung siya ay pinaparusahan, papunta sa kanyang pagpapakuan, iniwan siya nila, di ba? So, simula nang mamatay siya, sila ay parang mga, sabi dito, tupang nangalat na walang pastol. Okay? So, maraming beses siyang nagpakita sa mga apostol, kay Maria Magdalena, nagpakita din siya, at sa iba pang mga babae. Sa dalawang lalaking papunta sa Emos, sabi dyan, at ayon kay San Pablo, nagpakita siya sa mahigit, ito nga, 500 disipulo ng sabay-sabay. Alright? And then, uh, yun nga, pagkaraan ng 40 araw, umakyat sa langit si Jesus. Right? At buhay na siya noon. No? Sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang bawat bansa at bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay? So, parte niyan, no, yung tinatawag na ang dakilang komisyon. No? Gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa at binyagan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin ng gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, ito, binigyan ni Jesus ang kanyang mga apostoles ng karapatan at otoridad na turuan, no? Turuan ng mga tao sa mundo tungkol kay Jesus. No? So, mangaral, mag-ebanghelyo. Okay. Tapos yung magtaguyod ng mga disipulo at ipagpatuloy yung kanilang misyon. Yung binyagan mo sila at sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, binigyan sila ni Jesus ngayon ng utos na bautismohan, no, ang mga tao sa pananampalatayang Kristiyano. So ituloy, no, yung babaptize, right? So binyag. So ang unang sakramento ng pagsisimula kung saan ang isang tao ay nagiging ganap na anak. So mga habilin ito sa atin ng Diyos, no? So yun nangyari din sa kanyang pagbibinyag ni John the Baptist, no? Yun yung parang naging model, no? At tubig din ang gamit at ngayon tawag natin diyan ay part siya ng sacrament of initiation, sakramento ng pagsisimula. Okay. So, uh, so ang simbahan, no, ang mistikong katawan ni Kristo. Discuss natin dito paano nabuo naman yung simbahan. Bakit? Kasi later on, no, pag-usapan natin, o madidiscuss din natin dito yung pagtatalo. Sino ba ang unang simbahan? Bakit ang daming relihiyon? Sino ba yung original? Eh? So, sa ating aral, no, sabi natin dito, ang simbahan, yung simbahan natin, sa Katoliko, no, ang mistikong katawan ni Kristo. So, balikan natin, no, sandali, yung creation, no, ni Adam and Eve, no? Sabi rito, Eva ay nagmula sa tadyang ni Adan. Sabi dito, kinuha ng Diyos, no, ang isa sa mga tadyang ng lalaki, si Adan, no? Ginawa ng Panginoong Diyos ang isang babae mula sa tadyang na kinuha niya sa lalaki. Right? If you remember, also, nung nakapako si Jesus sa cross at gusto makasiguro ng mga sundalo na siya'y patay na, di ba? Naniguro pa eh, no? Tinusok ng isa sa mga kawal yung tagiliran, no? Tagiliran ni Jesus, yung sibat, no? Kasi siyempre nakapako, mataas, no? Tinusok, no? At kaagad lumabas yung dugo at tubig, no? That of course, ayon sa aral natin later on, symbolizes yung baptism and Eucharist. So, sa tagiliran din. Kumbaga nung, di ba, uh, nilikha si Eva mula sa tadyang ni Adam, sa tagiliran din kinuha. Right? So, sabi nga dito, ang simbahan ang mistikong
nobya ni Kristo at isinilang mula sa tagiliran ni Jesus. So, kung iisipin mo, noon siguro nababasa lang natin yan. Okay, kinuha sa tawag yun, kinuha sa tadyang, alright. Tapos tinusok sa tagiliran, alright. Hindi natin alam, no? Meron palang simbolo, no? Behind it. Kaya sabi dito, ang simbahan, ang mistikong nobya ni Kristo ay isinilang mula sa tagiliran ni Jesus. Nang butasan ng sundalo ang tagiliran ni Jesus, lumabas ang tubig at tugo, okay, na sumisimbolo sa binyag at sa banal ng Eukaristiya. Okay? Binyag at banal ng Eukaristiya. Dalawa sa mga sakramento ng initiation. Right? So, na nagsisimula ng ating buhay sa simbahan. Right? So, dalawa sa mga sakramento ng initiation. Okay? Alright. So, pag sinabing, ano yung simbahan? Ito ba ay yung struktura mismo? Alright? So, ayon sa ating aral, no, ganito, ah, ang pag sinabing simbahan, no, ito ay ang pamilya ng lahat ng bininyagang tao. Tayo mismo, ng mga binyagan. No? Ito ay ang bayan ng Diyos. Ito yung templo ng banal na espiritu. Ito tayo nagkakaisang pananampalataya, of course, Katoliko, at nagkakaisa sa sakripisyo, so dun sa Eucharist, at nakikinabang sa parehong sakramento. So, at isa sa mahalaga, no, pinamumunuan tayo ng Santo Papa. No, mahalaga 'yon, yung part na 'yon, na pinamumunuan ng Santo Papa. Right? So tayo ang simbahan. While of course, yes, mayroong mga structures, may mga church, di ba? Yung mismong struktura. Pag sinabi simbahan, tayo 'yon. No? Kayo nga ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi. Sabi sa 1 Corinthians. Right? Babalik tayo ngayon dito. Di ba sabi ni Jesus, sige, padadala ko sa inyo ang Espiritu Santo pag ako'y wala na. Okay? Kaya, kung dumating yung araw na yon na tinatawag na Pentecost o Pentecostes at bumaba ang Espiritu Santo, tinanggap ng mga disipulo ang Espiritu Santo. So, allow me to read, ang kapistahan ng mga Hudyo sa Pentecostes ay naganap, no? 50 araw mula sa Pasko. Okay? So sa araw na ito, no, 50 araw mula sa muling pagkabuhay ni Jesus, okay, ang mga apostol ay nagkukumpulan sa silid, sa itaas ng tatawag, no? Nakakulong sila roon, nanginginig, natatakot, baka maaresto din sila. Mahalaga 'yon, yung context, no? Dahil nga pinako si Jesus, ilang araw silang takot, no? And all, at nanginginig sila sa takot at baka maaresto rin sila. Okay? Tandaan niyo 'yon, no? So kasama nila si Mama Mary, nananalangin, no? Para matanggap nila ang banal na espiritu. At yun na nga, bumaba, no? Biglang pumasok ang isang malakas na hangin sa silid at lumitaw ang mga dilang apoy. Yung nakikita niyo dyan sa picture dyan. Ganyan, dilang apoy sa itaas ng kanilang mga ulo. No? At natanggap nila ang banal na espiritu. Ito ngayon natawag na Pentecost. So, di ba, sabi natin, masyado silang takot at takot bago nangyari ito. Pero after nangyari itong Pentecost, after sila nakatanggap ng Espiritu Santo, napuno ng lakas ng loob ang mga apostol, no, na ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Okay? So, mahalaga yun, yung contrast, di ba? Yung before and after nila matanggap ang Espiritu Santo. Kahit wala na si Jesus sa kanilang piling physically, no, dahil sa presence ng Holy Spirit sa kanila, naging malakas ang kanilang loob. Dito ngayon din nag-umpisa na kanya-kanya sila ngayon, no? Sinunod nila si Jesus na mag-ebanghelyo, di ba? At ipalaganap yung ang kanilang utos at aral, no? So, kaya nangyari dito, may event, no? Sabi rito si Pedro, no? Saint Peter. Sabi niya, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
itong event na to, ayon sa kwento, yung mga tao na yan, iba't ibang lingwahe ang alam. Alright? Iba't ibang lingwahe ang alam, pero itong si Saint Peter, o si Pedro at that time, nung sila kausap, diba, naiintindihan nila, no? Yung salita ni Pedro, kahit na magkaiba sila ng lingwahe. Right? Isa yun sa, sabi din natin, syempre, stereo, no? At milagro at that time. At lumakas na rin simula noon, no? Yung loob ng mga apostoles at napatuloy yung kanyang ganong gawain. Right? So, at dahil na rin, part ng utos ng Diyos na magbautismo, no? Tanong, bakit kailangang maniwala at pagpabinyag? So, sabi dito, ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. No? According to Mark 16, verse 16. Right? Ayan, tuloy natin. Ilang minutes na lang ba? O, 30 minutes. Okay. Natin. Ang simbahang katoliko, ang simbahang tinatag ni Jesus. O, sa title pa lang, na mahalaga na yan. Alright? Pag sinabi, pag may nag-challenge sa atin, lalo na, di ba? Yan ba ang katoliko? Yan ba ang tunay, no, na relihiyon? Well, una, mababasa rin nila mismo sa Biblia kung paano na-form, di ba? Yung simbahan na yan, di ba? No, unti-unti, yung si Jesus mismo ang nag-institute. No? Alright? At nagtatag. Alright? So, ilang simbahan nga ba ang itinatag ni Jesus? Isa lang. Okay? So, isang simbahan lang ang tinatag ni Jesus. Ito ay ang simbahang Katolika. Alright? So, may tinatawag na salitang Ecclesia, no? At Kaleo. Tinawag o pinili or chosen. Ika nga. Alright? So, itinatag ni Jesus ang simbahan sa pundasyon ni Pedro. Remember, di ba? Hindi pa natin nakwento kanina. Noong dinala ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa tinatawag na Caesarea Philippi, no? Sabi ni Jesus, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang recitation, no? So sabi ng mga disipulo, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan Bautista. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero sabi ulit ni Jesus, tanong ulit niya, ngunit para sa inyo, sino ako? No? Sagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So parang correct, no? Correct answer. So pinagpala ka, Simon, no? Na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Okay, so yung encounter na to mahalaga at dahil doon, no, King, ibinigay yung hari ng susi ng kaharian ng langit kay Pedro. So sabi rin niya, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Okay, so pagdudugtong-dugtungin natin yung pati yung na-establish yung holy orders, no? Banal na orden, di ba? Yung pagpapari, di ba? Tapos ito pa instruction na to na ikaw Peter the Rock, di ba? Ah, at itong bili na to na ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Napakahalaga na hanggang ngayon, syempre, yan ay ating ino-observe at ating sinusunod. Right? Through yung mga priests, no? Bishops, cardinals. Right? So, meron ding event, no? Nung 3 beses din tinanong ni Jesus si Pedro, yung mahal mo ba ako? Sabi niya, mahal mo ba ako? Unang beses niya tinanong, sabi ni Pedro, oo, Panginoon, alam mo mahal kita. Right? Tapos sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Tanong ulit, Pedro, mahal mo ba ako? Oo, Panginoon, alam mo mahal kita. Okay, alagaan ang aking mga tupa.
Sa pangatlong tanong, ganun din. Oo, Panginoon, alam mong mahal kita. So pakainin mo ang aking mga tupa, sabi ni Jesus. So bakit 3 beses? So parang ito din, kasi 3 beses din itinangging kilala ni Pedro si Jesus. No? So parang quits na. No? So parang binawi. No? Binigyan din ni Jesus si Peter na pagkakataon makabawi. No? So dahil ito, itinatag ni Jesus ang simbahan, no, sa mga apostol, ngunit sa isang espesyal na paraan kay Pedro. Okay? Itinalaga ni Jesus si Pedro upang maging pinuno ng mga apostol. May special assignment yon, no? Natatangi siya doon sa 12, siya yung leader. So naalala mo ba yung nung kaya nga 3 beses, no, naaresto siya, no? Iniwan siya ng kanyang mga apostol at itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus ng 3 beses. Kaya nangyari itong 3 beses din niya tinanong. Right? Teka, kumalabot. Alright. So, alright. Okay. 29 minutes. So, ah, sa pagsasabing ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At pagkatapos ay pagkasabing pakainin mo ang aking mga kordero, talagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa at pagkasabing ibibigay ko ang mga susi ng kaharian. Itinatag ni Jesus ang pamumuno, no, ni Pedro sa simbahan at kaya siya ang naging ating unang Santo Papa. Ating unang naging Papa. Alright? Papa of all papas. O ba? Diba? So, ikaw ba naman, sa iba naman bigay yung assignment na yan. Right? Ah, mabigat. Diba? Mabigat. At wala na ibig sabihin niya, kundi talagang ikaw. Yeah, you're the man, diba? Ikaw ang ating pinuno. At yun na, si Pedro ang maging pinuno. Sila. Yan. Right? At nagkaroon siya ng partner, no? Nagkaroon siya ng partner, si Pablo. No? At may distinction yan kung mapapansin niyo. Si Pedro, ang apostol sa mga Hudyo, right? Noong nag-evangelize na sila. Diba? Kumbaga, ang focus ni Pedro, yung mga Hudyo, si Pablo naman, ah, apostol sa mga Hentil. Right? Hindi dati believer itong si Pablo, no? Ah, dati yan, dating kalaban niya. Pero nat-transform at sumanib sa grupo ni Jesus. Right? Okay. So bakit itinatag ni Jesus ang simbahan? No? Ah, dalawa, no? Upang binyagan at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Right? At pangalawa, upang dalhin ang tao sa buhay na walang. Okay. So yun na nga, di ba? Yung buhay na wala hanggan, yan yung nawala dahil doon sa original sin. Dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan, nawala itong buhay na walang hanggan. Kung tutuusin, wala tayong pag-asa Wala tayong dapat hinuhope Di ba? Lalo na sa mga kasalanan natin ngayon. Kasi pure lang, dapat puro at banal ang makakapasok sa langit. Na-imagine nyo ba na kasama nyo si God doon sa langit tapos meron kang kasalanan, diba? Kahit na maliit, hindi pwede. So, dapat pure, di ba? So, hindi na yun wala tayong pag-asa doon. But, dahil nga sa nangyari ito, no, sa nagkatawang tao siya, tapos dinaanan niya ito mga events na ito, namatay, nilibing, tapos nabuhay ulit. Diba? Nagkaroon tayo ngayon ng pag-asa. Right? Meron tayo ngayong recourse pagka tayo nagkakasala. Okay. So, sabi rin niya, kaya dito sabi, kaya't humayo kayo, gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay? So, very clear, no, yung order niya doon sa mga apostoles. Right? At walang patid yun na paghahatid ng espiritual na otoridad mula sa mga apostol sa pamamagitan ng magkakasunod na mga papa at obispo. So, nagkaroon ng mga successions, di ba?
At tinuruan ni Jesus ang mga apostol at inordinahan sila bilang mga pari at obispo. So yung 12 apostoles niya, nagkaroon ng mga disipulo, and so forth and so on. Right? So from St. Peter, diba, nagkaroon siya ng successor, and so on. Okay? Kaya tayo ay merong clergy. No? Meron tayo na ni Pope. Okay. Tayo nakakasiguro na ang turo ng simbahan ay puro at walang kakulangan. Pero tips ito, no? Mayroon lamang mga taong pinagkatiwalaan si Jesus upang ituro ang tunay at purong pananampalataya. So ito yung mga apostol. Okay? Binigyan ni Jesus ang kanyang mga apostol at ang kanilang mga kahalili, yung mga obispo, ng autoridad na magturo, no, magpabanal at mamahala sa lahat ng miyembro ng simbahan. Okay? Ginawa rin ni Jesus, no, si Pedro na ulo ng kanyang apostol, no? So magpahanggang ngayon, no, ang Santo Papa, no, yung Pope natin ngayon. Ang taglay niya yung order here. Right? So tinutulungan ng mga pari ang mga obispo na pangalagaan ang ating kaluluwa upang bigyan ng katotohanan ang buhay ng Diyos. So yung pari, di ba, at mga obispo, yung kanilang roles ay pareho nung kung paano iniwan ni Jesus yung kanyang mga apostoles sa Gatay. Right? Ayan. So, tuloy-tuloy hanggang ngayon. So, yung tawag doon ay apostolikong paghalili. No? Ito'y walang patid na paghahatid ng espiritual na otoridad mula sa mga apostles, no? Sa pamamagitan ng magkakasunod na mga Santo Papa at Obispo. And sure you're aware, no, yung conclave, no, yung paano napipili yung Pope, ba? Kung saan binoboto ng mga kardinal ang susunod na Santo Papa pagka namamatay ng Santo Papa, no? Pagka namatay, yung papalit sa kanila, yung proseso na yun is called conclave. At naghihingi sila through prayers, di ba, ng discernment from the Holy Spirit to guide them, no, on who to choose to be the next Pope. Ayan. So, okay, so malapit na tayo. Alright. So mga Santo Papa mula kay Pedro hanggang kay Leo, kay Pope Leo XIV. So, ngayon, hindi natin di-discuss isa-isa yan. Okay? Pero, yan yung succession. Pwede nyo i-google yan o i-chat GPT. Interesting, no? Interesting story. At parang tawag dito, ang sarap, tawag dito, magandang basahin yung mga story of some of the popes, no? May mga katangian, may mga ilang popes na talagang very eventful yung kanilang time, no? At magandang mabasa rin at matutunan. Right? So, lahat yan hanggang sa umabot kay Pope Leo XIV. Siya ang ika-267 na walang patid na pagkakasunod-sunod ng Santo Papa mula kay San Pedro. All right. Okay. Okay. May 20 minutes pa. May 20 minutes pa tayo. Kinat ko dito yung presentation because mahaba pa yung lecture. Ma'am Principal, nandito ba si Ma'am Alma? Wala na. Wala na si Cheryl. At in any case, tama ba? Wala na si Ma'am? Yes po. Ma'am Balis Cheryl. na siya Wala kanina. na. Okay, sige. In any case, yung part na inalis ko dun sa original set of slides ito, mako-cover ko sa Thursday, no? Yung history naman of the church. Alright? Because last time, when I first did this, no, last November, 3 oras kami, no? So, and then may naulit akong lecture, meron ako naulit na lessons, no? Nung kinover ko naman yung history of the church o ano ba title nun sa Tagalog? Ano nga ba title nun? Anyway, sa Thursday, no? Sa Kasaysayan ng Thursday night. simbahan po. Kasaysayan ng simbahan, no? So nilagay ko siya doon sa kasaysayan ng simbahan. So yun,
Mga candidates, sana ay may napulot kayong aral dito at sana ay most importantly, kahit pa paano may realizations, no? May inspirasyon, no? Para sa inyo. Alright? At hindi lang basta ginagawa natin ito dahil kukumpilan kayo. Pero hopefully, no, maging trigger din siya para sa inyong kanya-kanyang mga sarili-sariling transformation. Alright? At dahil dyan, with that, no, we can close this off with a closing prayer. Right? Okay, please join me sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa araw na ito, sa oras na ibinigay mo upang muli namin marinig ang iyong kwento ng pag-ibig. Panginoong Hesus, ikaw ay naging tulad namin, naglakad sa lupa, nakadama ng sakit, upang ipakitang mahal mo kami, higit sa aming pagkakamali, higit sa aming kahinaan. Buksan mo ang aming puso, palakasin mo ang aming pananampalataya, at gabayan mo kami sa landas ng iyong pinili para sa amin. Espiritu Santo, punuin mo kami, palakasin kami, at pag-alabin ang aming pagnanais na sumunod kay Kristo sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat hamon. Panginoon, gawin mong buhay ang aming oo sa iyo, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay, so candidates, wag natin sayangin, no, yung ginawa para sa atin ng Diyos, no? Hindi niya kailangan gawin yun eh. Hindi niya kailangan magkatawang tao at maparusahan dito at mamatay at magdusa ng lahat ng sakit. Yun ginawa para sa atin. Yun ang talagang istorya, no? Yun ang talagang purpose kung bakit tayo may tinatawag na salvation history. Alright? From part 1 to part 2. Yun yung ultimate plan. Okay? At yun ang ultimate goal para din sa atin. Para tayo mabigyan ng pagkakataon sa habang buhay na walang hanggan. Okay? Sa langit. Simple lang ang lesson. Simple lang to. No? It's either you go to hell or you go to heaven. Para ang simple ng desisyon. Siyempre doon tayo sa heaven. Pero mahirap. Di ba? Mahirap. Ang daming temptasyon. Ang dami. Right? Ang gulo ng mundo. Ang gulo isip natin. Nakakalimot tayo noon. Pero alalahanin natin na lagi tayong mayroong pag-asa. No? Mayroon tayong pwedeng balikan. Pwede tayong mangumpisal, humingi ng tawad. At paghingi ng tawad na yan na 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 tawag dito, nagiging deserving tayo to join God, no? In heaven. Right? So with that, marami pong salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Okay, good night. Ate Alma. Thank you. Yes po. Thank you po, Kuya Ronald. Thank you. Right. So, thank you very much, candidates. We'll see you soon. Good night. Bye-bye. Night. Bye.